Nandito na tayo sa last topic on income taxation, reconciliation of book income versus tax income. Some people say this is difficult. A lot of practitioners actually, actually dito sa income tax return dati ng manual pa. Pero nung nag-online, they are forced to learn the reconciliation of book income versus tax income. Okay, ngayon, tandaan mo, during our discussion of general principles, there is a topic. Meron kayong handout ito yung accounting methods. I hope you remember that. Di ba, meron mga accounting methods, merong accrual, merong cash, percentage of completion, merong installment method, merong crop year, etc. Okay, nare-recognize siya ng tax code natin. Now, minsan, ang income natin sa financial accounting is different from tax. Okay? Halimbawa, dito sa FAR, financial accounting, dito tayo sa tax. Sa FAR, basta may income, nire-record natin. Sa tax, meron munang proper treatment. Ang income can be either taxable or exempt. So dito, kino-consider natin ang taxation, whether taxable or exempt. Taxable. Okay? Dito, basta income lang, record. Tapos, yung expense naman, basta meron tayong expense, whether incurred or paid, record lang. Sa taxation, basta merong expense, okay, titignan muna natin kung na-comply ang condition o kaya subject ba yan sa limit or yan ba ay galing sa special law. Diba? Kasi merong mga deductions, incentive deduction, like employment of senior citizen. Additional deduction yan sa tax, pero wala yan sa FAR. Kaya, taking into consideration, yung net income dito at saka yung taxable income nito is not always equal. Kaya nga, eto na yung reconciliation of book income versus tax income. Ano ba ang nangyari sa dalawa? Ano yung mga tinatawag nating reconciling items? O, di ba? Nababanggit ko na sa yung reconciling items ko dati. Okay, so ito na yung topic natin ngayon. O, ngayon, this is our format of computation. Okay? We always start with net income or loss. Kung loss lang. Isulat mo lang net income or net loss per books. Kaya nga per books kasi financial accounting and reporting yan. Yan yung intermediate accounting mo din. Yan mga standards ang ina-apply natin dyan. So, you start with book income. Okay? Ang tawag natin dito book income. Pagkatapos, you add ito yung no. You add mo ang no, tapos ibawas mo ang NITAD. Ayan. Yan ang ating mnemonic. Memory aid natin to. So, net income or net loss per books, okay, add no, okay, plus less NISAD. NISAD. Ganyan yan. Okay, tapos taxable income or net loss. Okay, net operating loss. Tax. Yan. Ganyan lang kasimple. Okay, add no, less NISAD. Ganyan lang kasimple. Tapos, salpak ka na lang ng salpak. Kung hindi kasali rito, edi wala. Ganun lang kasimple. Huwag kang mag-overthink. Kung wala sa non-NISAD, wala. Huwag mong isama. Kaya ka nagpapahirap kasi minsan nag-overthink. Ito na simple lang. So, sa net income, sa book income, add natin yung alin? Non-deductible expenses. I-add natin ang other taxable income. I-minus mo naman ang non-taxable income, ang income subjected sa final tax, at saka yung mga special additional deductions based on special law. Mag-a-arrive ka sa
net taxable income or loss based sa tax code natin yan. Okay, so tax income yan, ito tax income, ito book income. Okay, o isa-isahin natin ang mga reconciling items. O, pinakita ko na sa inyo ito dati pa. Okay, sa accounting methods natin. Sa annual income tax return, parehas lang sa individual at saka non-individual yung content. Merong nakalagay na schedule, reconciliation of net income per books, ibig sabihin book income yan, against taxable income, ibig sabihin tax income yan. Tignan mo, net income or loss per books. Tapos add, no, yan non-deductible expenses at saka yung other taxable income. Okay? I-add mo yan. Tapos, ibabawas natin ang non-taxable income at saka yung income subjected sa final tax. At saka ibawas mo rin ang special deductions para mag-arrive tayo sa net taxable income. Okay, o simplihan lang natin to. Ano-ano ba yung mga non-deductible expenses? Okay, halimbawa sa tax discussions natin ng income tax, kaya ito huli sa ating discussion di ba kapag ang isang expense hindi warn ako ulit, di ba ang mnemonic natin, ano yung conditions, hindi warn ako, withholding tax is paid pero tinanggal na yan sa EOPT, ordinary, reasonable, necessary, actually incurred, connected, at saka dapat merong proof. Okay? So, halimbawa, ang isang expense, hindi yan ordinary and necessary. Okay? Merong expense to ha, expense, taxation ang pinag-uusapan natin dito. Sa financial accounting, kapag bumili tayo, whether ordinary or not necessary, nire-record natin yan. Okay? So, kung ni-record mo ang isang expense, anong mangyayari sa net income mo? Bumaba. Bumaba kasi nag-claim ka ng isang expense. Kaya bumaba yung net income mo. Hindi yan pwede sa tax code. Ibig sabihin, ang expense mo overstated, ang income mo understated. Paano matatax yan? Idagdag mo. Okay? Ganyan na kasimple. Yan ang rationale. Kailangan tignan mo lang yung reason. Excess year, interest, donation. Halimbawa, actual. Pinakita ko na sa inyo to, actual limits. Halimbawa, yung sa example natin, ang actual natin, 50,000. Ang limit natin, 1 million ang net revenue times 0.5%. Pagkano yan? 5,000. Ito yung sa illustration mismo natin. Magkano yung allowed? Yung lower. 5,000. Ito yung sabi ko sa iyo. Ano yung treatment ng 45,000 non-deductible expense? 45,000. Anong sabi ko sa inyo? Itong 45,000, ito ay reconciling item in computing book income versus tax income. Okay? Ngayon, tignan mo to. I-drawing natin. Halimbawa, lagyan natin ang amount. Ito, FAR. Ito, yung tax. Halimbawa, merong gross income na 100,000, 100,000. Tapos, merong year. Sa financial accounting, magkano yung deduction mo? 50,000 kasi yun ang ginastos sa tax, magkano yung allowed? 5,000 lang. Tignan mo ngayon. Magkano yung net income at saka taxable income? 50 dito, 95 dito. Hindi balanse yung dalawa. So, yung 45,000 is a reconciling item. Anong gagawin mo para matax? Kasi overstated yung expense ng FAR overstated. Kasi dapat 5,000 lang. Ngayon, kung overstated ang expense, under ang income, under ang tax due. Okay? So, kulang yung tax due na binayaran. So, anong gagawin natin? I-add mo siya sa net income mo. Ibalik mo ulit. Kasi hindi yan deductible Kasi pag in-add mo ulit, anong mangyayari? Matatax yan. Kasi taxable income tayo papunta Okay? Ganon din. Halimbawa, merong income tax na mga tax na non-deductible tax na
claim as a deduction sa book income. Ngayon, hindi dapat yan sa tax code. Pero since sa FAR, ni-recognize siya, overstated ang expense mo sa FAR. So, understated ang income. Anong gagawin mo ngayon para matax yan? I-add back mo. Add mo siya. Meron kang loss, hindi mo naman ni-report. Or ni-report mo after 45 days. Compensated by insurance yan. Non-deductible yan. Anong gagawin? Kung claim mo siya sa FAR, sobra ngayon ang deduction mo. Anong gagawin? Kung sumobra yung deduction mo, anong nangyari? Bumaba yung net income mo. Anong gagawin para matax yan? Ibalik. Add mo. Nagbigay ka ng bribes, kickbacks, gumastos ka ng mga expenses, personal, living. Ano nangyari? Nadagdagan ng expense mo, nabawasan ng net income mo per books. Hindi naman pwede yan sa tax code. Anong gagawin? Idagdag mo ulit para matax yan. Yan ang non-deductible expense. Dito naman tayo. Other taxable income. Okay. Tignan mo to. Ito yung format natin parati, ha? No NISAD lang yan. Naka-recover, halimbawa, assuming lang recovery gagamitin natin dito, ha? As an item of gross income. Meron kang claim na deduction, na bad debt last year. Okay, akala mo hindi mo makokolekta, kaya claim mong deduction. Ano nangyari sa deduction, sa expenses mo? Tumaas. Bumaba yung net income mo ngayon. Na-recover mo. Anong gagawin natin para yan matax? Sa net income per books mo, i-add mo. Para yan matax. Papunta tayo doon eh. Kasi understated nga dahil na-claim mo na yung benefit last year. So, anong gagawin mo? Add back. Same ang treatment sa recovery, sa refund. Okay? Tignan mo to. Di ba other items of gross income, inclusions, di ba? Excess, unutilized, unreturned election contributions. Item of gross income yan. Tama po ba? Yes. Tignan mo to. Halimbawa, individual taxpayer ka. May negosyo ka. Tumakbo kang pagka-kapitan or mayor or congress, presidente na. Huwag na tayo magtipid. Kwento-kwento lang naman to. Meron kang sumobra na election contribution. Ire-record mo ba yan sa negosyo mo? Hindi. Pero taxable ba yan? Oo. Anong gagawin mo? I-add mo kasi taxable income yan eh. Bakit? Pag in-add mo yan, matatax na yan ngayon. Basic. Tignan mo to. Meron kang negosyo. Nire-record mo lahat ng transaction mo. Nagtotong-its ka. Nagsasabong ka. Lahat na ng illegal. Posoidos. At whatever. Color game na rin. Patulan na natin. Kumita ka ng income. I-record mo ba yan sa libro mo? Hindi. Taxable ba yan? Oo. Anong gagawin natin para matax yan? I-add mo, kasabay yan ng net income mo sa business. Itatax din natin yan. Yan ang reconciliation ng book income versus tax income based on other taxable income. Dito naman tayo. Less non-taxable income. Ibabawas natin to. Okay, tignan mo to. Ikaw ay merong negosyo. Nag-earn ka ng income. Okay, so nag-earn tayo ng income. Negosyo to. So, ni-recognize mo siya sa books mo as income. Kasi sa FAR, parang income less expense lang yan eh. Ngayon, ni-recognize mo ang income. Pero exempted pala siya. Anong gagawin natin para hindi yan matax? Anong gagawin mo para hindi matax? I-less mo. Di ba? Ganon din dito. Nagkaroon ka nga ng income pero exempted. Ni-recognize mo sa libro mo pero hindi yan taxable, kaya ibawas mo para hindi yan matax. Kasi pag hindi mo binawas yan, matatax yan. Kasi dito, income tax return tayo dito eh. Ito, exempt under special no din. Parehas lang. Nag-earn ka ng income, ni-record mo sa FAR. Pero hindi yan taxable, ibawas mo sa total income mo sa books para hindi yan matax. Tignan mo to. Income already reported in other period. Example, yung installment basis. Dito, hihinga tayong maluwag.
Naalala mo yung discussions natin sa accounting method, yung installment method? Hindi ba pag installment, 25% ang ating threshold? Kung less than, not exceeding, anong tawag natin dito? Pag not exceeding, installment method. Ano ba yan? Installment yan. Kung hindi lampas ng 25% ang total payment in the year of sale. Pero kapag exceeding na siya, example, 26% na. Okay? Cash or deferred na yan or deferred basis. Tingnan mo to. Halimbawa, 2023, nagkaroon ng sale, installment tayo. Ang binayaran, 26% na. Ano ang basis ng taxation? Cash na siya or deferred. So, ikaw na seller, i-recognize mo na kagad ang realized gross income mo kahit hindi mo pa nakokolekta yung 74%. So, ni-recognize mo na ang income in 2023. 2024 tayo ngayon, meron kang nakolekta na 74% or less than. Alam ka namang bayaran mo ang tax ulit ngayon, binayaran mo na in 2023. Anong gagawin natin? Ibawas natin para hindi yan matax dito kasi sa FAR, ni-recognize mo yung income sapagkat nakolekta mo yan. Based on installment. Ito, tax code ang pinalaw natin dito. Diba? Basic. Intercorporate dividends. Ang corporation, kumita ng dividends, ni-record natin sa PAR as dividend income. Tanong, taxable ba yan sa tax code? Hindi. Anong gagawin mo para hindi yan matax? Ibawas natin, para hindi yan matatax. Easy. Ito naman, income subjected to final tax. Ito yung net income natin, ha? Ito yung taxable income natin sa return. Okay? Tumanggap ka ng dividends na subject na yan sa final tax. Individual ka. Tumanggap ka ng interest income from bank deposit na subject na yan sa final tax. Passive royalty, subject to sa final tax. Price remaining, subject to final tax. Informer's reward, subject to the final tax. Ano nga yung nature ng final tax? The recipient of the income is no longer required to report the income because the tax paid is full already. Fully paid na tayo. Kung na-tax na tayo, nakatanggap tayo ng income, i-recognize natin sa FAR. Ngayon, okay, na-tax na yan, di ba? Anong gagawin natin para hindi yan ma-tax ulit? Ibawas mo, less. Ayos muna. Ayan. Less income subjected sa final tax para hindi na yan ma-tax ulit. Kasi nga, fully paid na yung tax natin dyan. Tapos ang problema mo. Ganyan lang naman ang rational. Dito tayo. Special additional deductions. Nag-employ ka ng senior citizen, merong special additional deduction na 15%. Tandaan mo yung condition, 6 months employment, at saka not exceeding the poverty threshold as well daw. Kapag PWD, 25% ang special additional deduction. Yan ay requirement lang, certification by DOLE of the skill and disability. Yung additional training expenses, tandaan mo, ang threshold. Diba? Ano yung threshold? Ito yung 50% of ate, actual training expenses, or 10% of direct labor, whichever is lower. Yun ang additional. Okay? Tapos, kung halimbawa, nagbigay ng productivity incentives or bonus under Productivity Incentives Act, okay, 50% yan. Additional. Contributions under Adapta School, 50% of the amount of contribution. Free legal assistance, basahin mo na lang yung natin, 10% of taxable gross income versus actual, whichever is lower. Okay, others based on special law kung meron pa. Anong meron dito? Bakit natin yan ibabawas? Bakit mo yan ibabawas? Simple lang. Magbigay mo ng example. Ito yung FAR. Ito yung tax. Okay, merong halimbawa gross income 100. Merong gross income 100. Siyempre, parehas lang yan. Okay.
Nag-employ tayo ng senior citizen. Nag-employ tayo. Ang sweldo niya, let's say 20. Okay? So, ang sweldo, kung 20, ang actual salaries and wages, 20. Deductible sa FAR, deductible sa tax. Kasi yun ang actual eh. Okay, ngayon, meron tayong additional deduction. Siyempre, wala naman yan sa standards. Kung ano yung magkano yung ginastos mo, yun lang ang i-record mo. So, ang net income mo na kagad, 80. Sa tax code, pag nag-employ ka ng senior citizen, meron kang additional na 15%. Magkano yung 15% ng 20? 3. Wala, nabubunihan ako. Calculate ko muna ha. Pasensya na kayo. Minsan, ganun talaga eh. 20 times 0.15. Wala. Ayun, 3 nga. Tignan mo. 23 ang deduction dito, tapos ang taxable income mo ngayon ay 77. Hindi pa na yung book income sa tax income natin. Anong gagawin? Di ba? Tignan mo. Dapat 77 lang ang tax na babayaran. I mean, ang taxable income, 80 ito. 80 ka. Para hindi matax yan, yung 3 na to, anong gagawin mo? I-minus mo. Diba? Kasi kulang ang expense mo dito eh, based on special law. Kaya, anong gagawin? Ibawas natin sa net income mo yung special additional deduction para ma-avail mo yung benefit of the special law. Ayan. Pag binawas mo yun, parang ganito yan. Ang net income mo, tignan mo to, ang cute nito, 80 yun. Magkano yung special additional deduction? 3. Lagay mo doon yung 3. Magkano yung taxable income mo? 77. Ay, ang cute. Diba? Ganyan lang kasimple. Dapat pala, ganyan na kanina. Diba? Basic. Dito tayo. Applications. So, si ABC Corp disclose the following. Okay? So, meron daw siyang net income per books. Anong gagawin mo nga ulit kapag reconciliation ng, reconciliation ng book income? Ang tinatanong tayo, halimbawa, magkano yung net taxable income? Ang binigay sa'yo, net income per books, PWD, representation. Makikita mo, reconciling item tong mga to Okay? So, anong gagawin mo? Isulat mo kagad ang net income per books, tapos yung add less NISAT. Ganyan ang gagawin mo kagad. Tapos sulat mo taxable income. Ito kasi yung ating tax income. Isulat mo lang kagad ang format. Sabi ko kasi purely mechanical to Tapos anong gagawin mo? Salpak ka ng salpak. Sorry. Net income per books. Sulat mo kagad to. 100,000. Employed PWD with salary of 30,000. Nag-employ ka ng senior citizen PWD. Ang rate niyan, 25% ang special additional itemized deduction yan 25% yan, magkano? I-compute mo, 7.5. Saan mo idadagdag yan? Dito sa special additional deduction, 7.5. Minus mo. NISAD yun. Tapos, excess representation expense. Sumobra daw ang representation mo. Pwedeng contrary to law kasi. Morals, public order, public policy. O kaya, sobra sa limit. Anong meron dyan? Non-deductible expense yan di ba? Dagdag mo doon. Interest income from bank deposits. Subjected sa final tax yan Anong gagawin mo? Minus mo dyan. Merong recovery of a bad debt. Claim mo sa deduction last year. Ibig sabihin, nag-benefit ka. Nabawasan ng income tax mo. Ngayon, na-recover mo na. Anong gagawin mo? Add. Other taxable income yan. Sulat mo doon. Basic. Tapos, nakatanggap ka raw ng donation, 5,000. Exemption from, exempt income yan Ano yon? Non-taxable income, exclusion. Idagdag mo doon. Minus mo doon.
O di ngayon, minus ka na. Tinatanong ka, magkano yung net taxable income? 97.5. Kung tinatanong ka, magkano yung income tax due? E di apply mo yung rates. Kung individual, gamitin mo yung graduated tax rates. Kung non-individual yan, individual, graduated tax. Gamitin mo lang yung rate kung non-individual yan. Tapos ang problema mo. Eh sir, paano kung ito yung binigay? Ito yung tinatanong. Eh, di akyat ka lang. Work back. Itong pinagma-minus mo, add mo, tapos minus mo yun para ka doon makarating. Basic. O, dito tayo. ABC Corp, disclose the following information. O, ito mas maganda. Kaya natin ginawa to para hindi ka matatakot pag naka-encounter ka ng mga problems na ganito. Merong net loss per books. Anong sabi natin? Anong gagawin mo kagad? Ang gagawin mo kagad, sulat mo net income or loss per books. Add no, less NISAT. Net taxable income or loss. Okay, so yan ang gagawin mo lang. O ngayon, sinulat mo na yan. Nakalagay, net loss per books. Ayun, net loss per books. Anong gagawin mo? Eh, di, negative mo lang dyan. O tapos, employed senior citizen with salary of 10,000. Aha! Special additional deduction yan, incentive deduction yan. 15% pag senior. Anong gagawin mo? Eh, di, 10,000 na yan, ilagay mo doon. Ma-minus natin. O tapos, overstated daw yung interest expense due to arbitrage. Okay, anong gagawin dyan? Non-deductible expense yan. Eh, di anong gagawin mo? Eh, di ilagay mo doon, 2,000. Passive royalty, subjected sa final tax yan. Anong lalagay? Eh, di anong gagawin mo? Ilagay mo doon. Minus mo, 7,000. Tapos, income from illegal gambling. Aha! Other taxable income, ilagay mo doon. Tumanggap ito. Sir, bakit may illegal gambling ang ABC Corp? Basta. Nagsugal eh. Pera ng company pinasugal. Oh, hindi illegal gambling yan. Oh, dividends from another, ang ABC Corp tumanggap ng dividends from another DC. Intercorporate dividends exempt from taxation yan. Anong gagawin mo? Eh, di non-taxable income yan. I-minus mo doon. O, di net loss. Add, less. Magkano yung net taxable income or net loss mo? Okay? So, or net loss. Net loss. Para bakit pasang positive yan? Dali ha. Baka nagkamali lang ako. 100,000. 100. Bakit 86,500? Basta negative to. Okay. Negative. Ang net loss natin or net operating loss, 76,500. Tapos ang problema. So basically, that ends our discussion of income tax. So I hope, brothers and sisters, no, if you keep on practicing, you keep on reading, and try to apply the rules as we discussed them. So I hope somehow maging ready ka na sa first pre-board. Okay. So aral ka lang mabuti at kasiyahan ka nawa ng Panginoon, no? At huwag mawawala ng pag-asa parati. Okay, basta kami nandito lang naman to guide you on your journey in achieving your goals of or goal of becoming a certified public accountant. Okay, so ayan, I bid you good luck, brothers and sisters, inyong pre-boards at nawa, ikaw ay makasagot. Hindi kita tinatakot ha. So, ayan. Bye-bye.